Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Ngayon po ay araw po ng Huwebes, September 18, 2025. At ito katatapos lang ng hearing diyan po sa Blue Ribbon Committee. At naku po, halos lahat po ng mga involved ay na-contempt. Si Alcantara, si Hernandez, tapos yung isa pang engineer, si Diskaya. So masaya po ang reunion. Mamayang gabi, dyan po sa Senado, mukhang magkakaroon po ng party-party dyan. Itong mga kupal na ito. Yung mga nagsabuatan po dyan sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. So, ano ba ang mga nangyari? Ito po yung ilang highlights na pag-usapan po natin. Ito pong si Alcantara kasi, si District Engineer Alcantara dati, na ngayon po ay bago siya tinanggal ay Assistant Regional Director na po. So itong si Alcantara, siya po yung pinakamataas dun sa kanilang district office. Pero sinasabi niya na wala siyang alam. So kalokohan po yun. Sino man hiniwala dito kay Alcantara na wala siyang alam, ikaw ang nagpapatakbo ng opisina? Parang pinapalabas niya, etong sinasabi ni Bryce Hernandez at yung isa pang engineer. Sila lang ang may kinalaman dyan po sa mga ghost projects dyan po sa Bulacan. At sinasabi niya na inosente siya sa mga nangyayari. Saka nakakita ng district engineer. Pipirma ka lang basta-basta dun sa SWA, statement of work accomplishment. Dapat siyempre sisilipin mo rin kung tapos na. Pero lang kung talagang alam mo na yung kalakaran ninyo na pera-pera lang talaga. Na hindi tugma yung na-accomplish versus dun sa billing na hinihingi ng contractor. Kasi kapag nakasanayan nyo na yon, hindi mo na yun inspeksyonin. Kasi kami mga kababayan sa private, kapag may ako project engineer, kapag may nag-submit itong mga contractor ng kanilang billing, syempre kinakailangan mo inspeksyonin yan. Kung tama ba? Minsan nga kami pa ang gumagawa ng accomplishment report Kami gumagawa ng billing Base doon sa nakita namin sa accomplishment. Dito po kasi sa gobyerno, sa DPWH, ang contractor ang gumagawa ng billing. Nagsasabit sila ng collection tawag doon So ngayon, nandun na po yung percentage ng mga per item. Tapos, itong mga project engineer, syempre assistant district engineer, pipirma po yan para sila yung mabayaran. So ang project engineer po dapat mag-i-inspeksyon. Pero siguro sanay na sila na walang inspeksyon. Kaya nangyayari, overbilling ang nangyayari. At etong si Alcantara, walang alam. Sabi niya lang walang alam. Doon nga sa litratong inilabas si Bryce Hernandez na hindi pinakita yung mukha nung lalaki na mataba, na nakasul, tapos may bulto-bultong pera. Nung una, tinatanggi pa niya na siya yung nandun sa harapan ng bulto ng pera sa lamesa. Huli, mga kababayan. Ito, meron nga pinakita si Senator Erwin Tulfo na litrato na mismo siya yung nandoon sa harapan ng bulto na pera. Ito mga kababayan yung parte nung nangyari diyan sa hearing. Ito po yung sinasabi kanina ni District Engineer Alcantara na wala siyang kinalaman sa mga pera. Tama po ba? Nabanggit niyo kanina na wala kayong kinalaman diyan yung mga tinatanggap ni Bryce Nanatol. Tama po? Yes, Your Honor. Sorry. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte, ini-impake na yung limpak-limpak na salapi, nilalagay sa paper bag, paper bag, kung kani-kanino. Ayan Ayan, paper bag, tapos meron pa sa karton, napakalaki siguro, ito yung proponent sa karton. Pero iba may mga paper bag, iba nilalagay sa karton ng biscuit. So ngayon naalala mo na nandyan ka tuwing nagpapartihan ng pera, tama? Hindi na ba ka? Ayan mga kababayan, ay naka-blue yan po si Engineer Alcantara at yung nakapula ata si Hernandez. Deny pa. Deny pa, Mr. Alcantara. Mr. na lang itawag natin. Kasi sinisira nyo ang title na engineer Kaya sabi ni Erwin Tulfo, dapat tanggalan to ng lisensya ng PRC. Kasi sinisira nyo yung civil engineer Pati ko, nadadamay sa inyo Buti na lang. Medyo naglaylo po tayo sa construction. Kasi talagang ako mga kababayan, naramdaman ko rin niya mga ganyang klaseng mga
estilo na nahihigpitan mo yung kontraktor. Tapos mismo nga district engineer magsasabi sa'yo, wag mo higpitan yan. Bakit? Kay congressman yan. Wala na. Hindi mo na mahigpitan yun. Kay congressman pala yung proyekto na yun. Eto, tingnan nyo mga kababayan. Oh. Malinaw-linaw nandyan siya. Tapos magdi-deny ka. Anong kagaguhan yun? Diba? Ano yung niloloko nyo ba yung ang taong bayan? Niloloko nyo ang Senado? Kaya walang ligtas itong si Alcantara na ito. Alcantaranta na to. Si Engineer Alcantaranta. Sigurado, matataranta ka na. Ayan, nasa harapan yung pera nyo, sasabihin mo wala kang kinalaman. Ano yan? Hindi mo alam may pera dyan? Hindi mo alam kung saan galing yan? Tanga ka ba? Magagaling to mangurakot, magagaling magano ng pera, gumawa ng paraan para magkapera. Walang lusot talaga mga kababayan. Ayan walang lusot eh. Kaya dapat talaga itong mga to, managot. At ito si Bryce Hernandez, ganun din. Pati yung isang babae na contractor, yung Sims, binubulgar na sila. Kaya itong nangyari sa dyan sa hearing sa Senado, talagang kanya-kanyang lusot eh. Pero dapat, alam niyo mga kababayan, lahat ito ay dapat managot. Ano pa sabi ni Senator Tulfo? That's you, right? Or kakambal mo? Yes, Your Honor. Kakambal. Kakambal ka ba? Engineer Alcantaranta? Ha? Ako po yun. Yun. So, kanina sinasabi mo, wala kang kinalaman dyan. Umami na. Siya yan. Wala na siyang lusot eh. Hindi ka na pwede mag-deny. Kitang-kita na eh. Siya raw yan. Kanina sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Hindi ka may-ari niyan, huwag kang isama ni Bryce. So, ibig sabihin, itong patunay na may kinalaman ka sa mga partihan na yan. Tama. At may kinalaman ka kung saan pupunta yung mga pera na yan. Tama? Your Honor, ang sinasabi ko po, yung sa Ghost Project po, hindi po ako kasama. No. Tinatanong ka, sinasabi kasi binibigay ni Sims kanina sa kay Bryce yung pera. Wala kang kinalaman, umiiling-iling ka. Sabi mo kanina, wala kang kinalaman sa mga transaksyon na yan, money transaction. Ano nga ito, di ba? Nakunang ka ng litrato na ikaw mismo, ikaw ang nag-supervise kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, mga naka-karton na yan. So, alam mo. Ayan, Grabe Yes, Your Honor. Yun lang ang gusto ko malaman. But anyway, ano pang gagawin natin? Na-contempt ka na, may ilalaga ka sa kulungan mamaya, may kasama ka naman. So, ni Mr. Diskaya, magkwentuhan na lang kayo mamaya at mag-isip-isip. Mr. Magkwentuhan na lang kayo. Alam, baka magsabunutan to eh. Si Alcantaranta, saka si Bryce Hernandez, pati isa pang engineer. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa pang engineer eh. So, ayan po yung ilan sa sa nangyari. At ito pa mga kababayan. Ito naman po yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Tungkol po dun sa dalawang senators. Kasi sabi ni Bryce Hernandez, ito pong si Jingo Estrada ay nagbaba ng 355 million sa kanyang alokasyon para sa proyekto sa Bulacan. At ang pagkakalam ko, 7 projects. At sinabi rin ni Bryce Hernandez na itong si Joel Villanueva ay nagbaba rin ng 600 plus million para sa mga proyekto dyan din po sa Bulacan. Alright. So in fairness to Joel Villanueva, hanggang ngayon, itong Blue Ribbon Committee ay hindi po nakikita na totoo yung sinabi ni Bryce Hernandez na may kinalaman dito kay Joel Villanueva. Alright, so yung 600 plus million, hindi po nila nakikita pa. Wala ron, hindi napatunayan, walang record. Hindi kagaya nung kay Jingo Estrada. May 355 million, nakita nila sa GAA. Pero kay Joel Villanueva, hindi po nakita, wala. So in fairness po kay Joel Villanueva, yung sinabi niya ni Bryce Hernandez ay lumalabas na hindi totoo. Tayo naman, di naman tayo nanguhusga eh. Sinasabi lang natin na dapat patunayan ni Joel Villanueva na wala siyang kinalaman. At ito, lumalabas na tila ba wala talaga siyang kinalaman at hindi siya nagbaba ng 600 plus million kasi nga hindi pa nasisilip ng Blue Ribbon Committee. Pero hindi ibig sabihin wala talaga. Okay? Pero yung sinabi ni Bryce Hernandez, hanggang ngayon ay hindi pa masasabing totoo. At pwedeng nagsisinungaling itong si Bryce Hernandez. Dito po sa bintang niya,
kay Joel Villanueva. So abangan natin yung development mga kababayan. Tayo naman kasi, kapag, sabi ko nga po sa inyo kapag napatunayan na ikaw ay talagang nangurakot, mananagot ka. Pero kapag ikaw naman ay ligtas at walang naituturong ebidensya laban sa'yo, ang karapatan mo na ma-vindicate. O as of the moment, kasi sabi nga ni Ping Lacson, sa ngayon, hindi mo pa pwedeng husgahan si Joel Villanueva. Doon po sa parte ng 30% na kickback. Kasi sabi ni Bryce Hernandez, may 30% na kickback si Jingoy Estrada doon sa 355 million at meron namang 30% na kickback itong si Joel Villanueva doon sa 600 plus million. Pero hindi pa nga nakikita yung 600 plus million. Alright? Ang nakita lang yung kay Jingoy Estrada na 355 million. So sa ngayon, mukhang si Jingoy Estrada ang may kalalagyan at medyo lusot itong si Joel Villanueva. Pakinggan natin si Senator Ping Lacson. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi Okay, po 2025 yun kay Senator Joel po, hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero Okay, hindi we po siya check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. Okay. So hindi nila nakita sa GAA. Nagbigay ng list ng projects etong si Bryce Hernandez. Doon sa allocation na 600 million. So nilatag ngayon yung mga listahan ng proyekto. Pero hindi nakita ni Ping Lacson ng kanilang grupo diyan sa Blue Ribbon. So hindi totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Pero may sinasabi pa si Senator Ping Lacson. As para sa Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, As para sa Senator Jinggoy, nakita namin 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Sinasabi mo, Okay. So yun po. Yun lang po muna pag-usapan natin yung dalawang issue na yon. Yung si Alcantaranta ay talagang huling-huli. Nakita na po yung litrato, nakasama siya. So huwag ka na mag-deny, Mr. Alcantaranta. Dahil talagang sangkot ka talaga dyan, imposibleng hindi. Ikaw pinakamataas dyan tapos sabihin mo, tuturo mo yung mga kasama mo, sira, ulo ka ba? Ikaw syempre mananagot dyan. At tungkol naman dito kay Bryce Hernandez na sinasabi niya na tumanggap ng 30% itong si Jinggoy at itong si Joel Villanueva, dapat patunayan niya ni Bryce Hernandez. Alright? Pero, yung sinabi ni Bryce Hernandez, doon sa allocation na 355 million na binaba ni Jinggoy, nakita po yan. So, medyo may totoong sinasabi si Bryce Hernandez. Kaya lang, yung 30% patutunayan niya. Pero yung kay Joel Villanueva, na tumanggap siya ng 30% doon sa 600, ang problema, wala nga yung 600. Oh. Hindi makita nila Senator Ping Lacson yung sinasabi ni Bryce Hernandez sa 600. So, paano makukunan ng 30% yung 600 na wala naman? So parang parang lumalabas lusot si Villanueva. Kung talagang wala naman talaga siyang kinalaman, di wala siyang kinalaman. Pero ito si Jinggoy, medyo tagilid pa. Etong si Jingoy Estrada kasi nga nakakita nandun yung 355, tama yung sinabi ni Bryce Hernandez Pero kay Senator Joel Villanueva, walang nakita. So pwedeng lusot si Joel Villanueva at pwedeng nagkamali lang, sabi ni Senator Lacson, baka nagkamali lang o kaya wala talaga. Kaya lang, ano naman na magiging motibo ni Bryce Hernandez para siraan si Joel Villanueva kung wala naman talaga? So ayan po yung mga update natin dito po sa nangyaring investigasyon dyan sa Senado. Itong mga tulongges, itong mga DPWH officials, grabing garapal. Grabe talaga mga kurakot. Pati si Bunuan, sangkot din yan, imposibleng hindi kasi ikaw pinakamataas, sasabihin mo, hindi mo alam. Kumikita yung mga undersecretary mo tapos ikaw wala. Kalokohan po yan. So yun muna ang ating update mga kababayan. Si Alcantaranta ay huling-huli sa akto. Dahil nga po dun sa nilabas si Erwin Tulfo
At ito naman kay Joel Villanueva, mukhang lulusot si Joel Villanueva dahil hindi pa napapatunayan na totoo yung sinabi ni Bryce Hernandez. Ito nga si Jinggoy naman, medyo tagilid. Kasi nga nakita yung natotoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez na talagang nagbaba siya ng pondo na 355 million at kapalit nun ng mga proyekto ay 30% na kickback. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. At tayo ibang topics pag-usapan natin sa ibang video. So for the meantime, tutok-tutok lang po. Dito sa Batang Maynila to, sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.